So mga bagay na dapat mong bawasan upang lubos na maadik sa kakaisip sa iyo ang isang lalaki. Yes mga kamamay, sa video po natin ito pag-usapan natin yung mga bagay na ginagawa nyo sa araw-araw sa inyong relasyon, sa isang lalaki, na dapat yung bawasan para sa ganon, lagi po kayong sumagi sa isipan ng isang lalaki. Kasi madalas, hindi po natin napapansin kapag tayo ay nasa relasyon, kapag sobrang mahal natin ng isang tao, masyado na pala tayong napapasobra sa ganito, napapadami ng ganito, dapat pala tama lang at kahit paminsan-minsan, dapat pala binabawasan natin ito upang hindi tayo maalis sa isipan ng isang lalaki. So mga kamamay, nakaka-excite pag-usapan to. So bago sana natin ito pag-usapan, isa lang palagi ang aking hinihiling. If ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga kwentuhan natin ganito, yung mga isineshare ko sa inyong mga tips and topic, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito. Yung pagko-comment niyo po mga kamamay, napakalaki po ng tulong yan pagdating dito sa ating munting channel. Kaya kung nagawa niyo na po yan mga kamamay, huwag na po natin ito masyadong patagalin at simulan na kaagad natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong bawasan pagdating sa inyong relasyon upang palaging ma-addict sa iyo ang isang lalaki sa kakaisip? So number 1, bawasan mo ang sobrang pagbibigay ng oras sa kanya. Tatandaan nyo, sa lahat ng tips, sa lahat ng bagay, kailangan talaga yung oras. Huwag ka masyadong magbibigay o maglalaan ng sobrang oras sa isang lalaki sapagkat pag masyado kang maraming oras, iisipin ng isang lalaki na parang halos binabantayan mo na siya. Na halos araw-araw, lagi na lang siya ang kinukulit mo. Lagi na lang palaging nakikita niya na parang wala ka ng ibang ginawang bagay pagdating sa buhay mo, kundi ang tawagan siya, ang kulitin siya. Pero kung nakikita ng isang lalaki na sakto lang ang oras mo at ikaw yung babaeng maraming ginagawa, busy sa trabaho, busy sa pag-i-improve ng sarili mo, busy sa negosyo, at hindi ka masyadong nagbibigay ng sobrang oras sa isang lalaki, kapag ganyan mga kamamay, mas iniisip ka niya sapagkat sa mga oras na hindi ka nagpaparamdam, diyan sasagi sa isip niya ang isang tulad mo, diyan ka niya mamimiss, diyan ka niya hahanap-hanapin. Kaya mga kamamay, bawasan niyo ang sobrang daming oras para ang lalaki ang palaging nag-iisip sa inyo. Okay? So next, bawasan niyo ang sobrang paghahabol sa kanya. Mga girls, ito palaging concern ng maraming nagpapa-coach sa akin. Kamamay, hindi ko mapigilang habulin yung isang lalaki. Mahal ko siya eh. Ang hirap eh. Alam mo ba kamamay yung tipo na kapag nagalit siya sa akin, kapag hindi siya nagpaparamdam, hindi ako mapakali. Gusto kong mag-sorry. Gusto kong maging okay kami. Oo nga. Alam kong gusto mong maging okay kayo, gusto mong maayos kayo, pero paano naman kung siya palagi ang gumagawa ng kasalanan? Paano naman kung siya ang palaging nagiging ugat ng inyong pag-aaway? Pwede bang ikaw na lang palagi ang maghahabol? Pwede bang ikaw na lang palagi ang magmamakaawa at magsosorry sa lahat ng pagkakataon o sa lahat ng oras para lang magkasundo kayo? Mga kamamay, mahirap naman yon. Baka mamaya, sa lahat ng pagkakataon, ikaw na lang palagi ang hinihintay niya na bumaba, na sumuyo. Kung kaya't yung lalaki, taas o pataas ng pataas ang pride sa iyo. At ikaw, kahit ikaw yung alam mong tama, ikaw yung bumababa. Ikaw yung humahabol, which is hindi po yun ang tama. Sapagkat lalaki ang ulo eh. Sapagkat tataas ang pride ng isang lalaki at kalaunan mga kamamay, mawawalan ka ng value sa inyong relasyon. At ayaw kong mangyari yun sa inyong mga kamamay. Ayaw ko na maging alipin kayo ng lalaki, maging alipin kayo ng pag-ibig pagdating ng panahon. Sapagkat ngayon pa lang, umpisa pa lang ng inyong relasyon, yung pagiging tama mo, okay, hindi na napapakinggan, hindi na nasusunod. Paano pa pagdating ng panahon? Paano pa pagdating ng ilang taon, 5 taon, 10 taon? Baka mamaya kakaya-kayanin ka lang ng isang lalaki. Baka mamaya sa halip na mahalin ka ng isang lalaki, hindi. Mas lalo pang lumakas ang loob nila para gumawa ng mali sa inyong relasyon. At ayaw ko dumating kayo sa punto na yon. Okay? So next, iwasan nyo rin ang pagdepende ng lahat ng bagay sa kanya.
Yes, mga girls, bilang isang babae, hindi po pwedeng halos lahat na lang ng bagay, lahat na lang ng kailangan nyo is nakadepende po kayo sa isang lalaki. Kamamay, hindi ba po pwede yun? Kasi nga lalaki sila eh. Sila yung provider sa pamilya. Sila yung magsusupply dapat ng kailangan namin sa pamilya. Oo nga mga kamamay, provider po sila. Pero wag naman po sa lahat ng pagkakataon, lahat ng oras, iniasa nyo na po ang lahat. Sige kayo mga kamamay, kapag nag-away kayo, kapag, alam mo na, hindi kayo nagkasundo, ang hirap humingi ng pera sa kanya kapag kaganyan. Paano na lang pag galit siya sa inyo? Paano na lang kapag nag-away kayo? Walang pambili ng bigas, wala kang choice kundi lumapit. Pero kung ikaw ay isang babaeng independent, ikaw yung babaeng hindi halos lahat ng bagay ay iniaasa sa isang lalaki, tandaan nyo mga kamamay, dyan bababa ang pride ng isang lalaki at dyan makikita ang value mo. Sa mga panahon na kaya mo palang tumindig sa sarili mong mga paa, sa mga panahon na nag-aaway kayo pero kaya mo palang, okay, mabuhay mag-isa, tumindig ng mag-isa, diyan ka hahanapin ng isang lalaki. Diyan ka mas pahahalagahan ng isang lalaki. Yung ibang mga lalaki kapag ka alam nila na yung babae hindi independent, hindi high value, nakadepende sa kanya sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, minsan tinitiis pa nila eh. Titiisin ko tong babae na to. Alam ko hindi to makakatayo sa kanyang paa, lalapit at lalapit to. Siya yung bababa sa pagkakataong ito. Sapagkat hindi naman independent tong babae na to eh. Yari kayo mga kamamay kapag kaganon. No choice kayo, kundi ibaba ang inyong ego. Di ba? Paano kung kayo yung nasa tama? Di wala na. Kayo yung hihingi ng sorry para ano? Para ayusin ang lahat kahit alam nyo naman na sila yung mali. Di kapag gano'n na lang ng gano'n ang mangyayari sa inyong relasyon, di wala. Mawawalan kayo ng halaga, mawawalan kayo ng value. Kaya mga kamamay, bilang isang babae, maging independent kayo. Bawasan po ninyo ang madalas na pag-asa o yung madalas na pagdepende ng lahat ng bagay sa isang lalaki. Para sa ganyan mga kamamay, hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki. Alright? So next, bawasan mo rin ang pagpapabaya sa sarili mo. Yes, mga kamamay, bilang isang babae, dapat hindi nyo inuugali na okay na tong itsurang to. Na hindi nyo inuugali na okay lang kahit hindi ako mag-ayos. Na okay lang kahit hindi ako magsuklay, mag-self-improve, kasi mag-asawa na naman kami. Huwag po ninyong uugaliin yon. Sapagkat ang babae ay dapat obligasyon nila na mag-ayos. Kasi walang ibang gagawa niyan para sa inyo. At kalimitan sa isang relasyon, yan yung nagiging dahilan kung bakit nagkakahiwalay yung mag-asawa, yung magjowa, kasi hindi na nag-aayos yung babae. Kasi kampante na yung babae na mag-asawa na naman kami eh. Kasal na naman kami eh. Magjowa na naman kami, 5 taon na kami eh. Kaya okay lang kahit hindi na ako mag-ayos ng sarili. Kahit hindi na ako mag-self-improve, okay na to. Kasi hindi na ako iiwan. Hindi ka sure kamamay. Na kung sinong makita niyang maganda, sariwa, bata, maaari niyang pormahan. At ikaw, wala kang magagawa. Kasi wala kang idadahilan sa kanya na nag-aayos ka, na nagsiself-improve ka kasi nga okay na sa'yo yung ganyan eh. Pero kung ikaw yung babae na nag-aayos, na conscious pa rin sa itsura, malayo at sa malayo, talagang hindi titingin ng isang lalaki sa iba. Mananatili ang init, mananatili ang atraksyon pagdating sa inyo ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, kung meron mang bagay kayong dapat bawasan, yun ay ang magpabaya kayo sa inyong sarili. Okay? And last, subukan mo rin na hindi magparamdam kahit kalahating araw lang. Kung gusto nyo lang mga kamamay na isipin kayo ng isang lalaki, subukan nyo po ito. Malamang sa malamang, hindi lang isip ang mangyayari dito. Talagang tatanungin ka niyan. Pero make sure mga kamamay na maghanda kayo ng valid reason kung bakit hindi nyo po ito i-message. Kailangan nyo lang mga kamamay na huwag munang hawakan ang inyong telepono. Kailangan hindi nila makita, okay, na online kayo. Basta, kalahating araw lang po, pwedeng alas 6 ng gabi hanggang bukas ng umaga ka, huwag magparamdam. Talagang iisipin ka niyan. Iisipin niya na, ano ginagawa ng babae na ito? Hindi nagpaparamdam. Kanina pa ako nag-message, hindi na nagre-reply. Ano kaya nangyari na dito? Talagang sasagi at sasagi ka sa isipan ng isang lalaki. Bawasan mo ang oras sa kanya ng pagme-message, sigurado ako, malamang sa malamang, 100% sasagi ka sa isipan ng isang lalaki. And tomorrow morning, talagang maghanda ka lang ng valid reason para sagutin ang mga katanungan niya na itatanong sa inyo. Pero at least,
sumagi ka sa isipan at hindi ka maaalis talaga sa isipan ng isang lalaki kapag ganyan. Alright? So mga kamamay, yan lang muna sa ngayon ng ilang mga tips at mga bagay na ipagagawa ko sa inyo upang sa ganun ma-addict sa pag-iisip sa inyo ang isang lalaki. For more videos and love advice, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng video ito. So mahal ko po kayo mga kamamay. See you for our next vlog. Paalam.